Meron ka bang buntis na Syrian hamster pero hindi mo alam kung anong gagawin bago siya manganak? Tapusin mo tong video, meron akong tips na ituturo sa'yo. At ayun nga mga men, no? What's up sa inyo? Magandang gabi at nandito tayo sa Mini Hamstery para magbigay ng tips. Ayun nga, kung paano o ano yung dapat gawin bago manganak yung mga alaga nating Syrian hamsters. At ayun nga, kung bago ka pa lang dito sa channel, ako si Kuya Jay, nag-upload ako ng mga videos tungkol sa Grotto Pet Market, pet shop tours, at eto, hamster videos, no? So ayun nga, kung di ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Click mo na yung subscribe button dyan and yung bell notification sa tabi nun para laging updated sa mga videos na ina-upload ko dito sa channel. At kung nakapag-subscribe ka na, ano pang inaantay nyo? Umpisahan na natin to. Tining! At ayun nga mga men, jump na tayo dito sa mga hamsters na to. So, ito yung mga hamsters na aasikasuhin natin dahil manganganak na sila, no? So, sinushoot ko tong vlog ng May 23, no? Meron ditong manganganak bukas, May 24. Etong si Project Kuya G number 2 na binarakawan ni Burdagol, no? So, yung mga May 8 dyan na na-stud, eto 4, 1, 2, 3, 4. Yan yung mga anak bukas. So, naka-base lang tayo sa minimum days ng gestation nila, 16 days. No? So, kung 8 sila binarakuhan, so plus 16, lumalabas na sa May 24, which is bukas, mga anak na sila. So, sa mga nagtatanong or sa mga kagaya ko na merong hamster na binarakuhan ng May 8, at mga anak bukas pero hindi nyo alam yung gagawin. Eto mga men, asikasuhin natin to at tuturuan ko kayo kung ano nga ba yung mga kailangan nyong gawin bago manganak yung mga hamsters nyo. So ayun mga men, umpisahan natin yung preparation dito sa pregnant Syrian hamster natin. So eto mga men, siguro kilala nyo to based dun sa tag na nakasulat sa kanya, no? So, siya, si Project Kuya J, number 2 na ang bumarako sa kanya is si Burdagol. At alam kong kilala nyo na rin si Burdagol, no? So, etong practice na ipapakita ko sa inyo mga men ay talagang ginagawa ko siya noon pa, no? Nung nag-uumpisa pa lang ang Kuya J Hamstery. So, anong ba yung ginagawa ko bago manganak yung mga hamster ko, no? So, dapat, syempre, bago manganak yung hamster natin, 2 to 3 days bago manganak, kailangan malinis na yung pusot nito mga men. So talagang kailangan napalitan nyo na, no? Bakit? Kasi kapag hindi nyo pa ito napalitan at nanganak na itong Syrian hamster natin dito, ang mangyayari mga men, hindi nyo na ito mapapalitan. Kasi nanganak na nga siya. Hindi nyo na pwedeng pakialaman yung ano niya dito, bin niya kapag nakapanganak na siya. Kasi kapag nanganak siya at doon nyo palang lilinisin, may stress etong hamster at pwedeng hindi niya alagaan or kainin niya yung mga anak niya. Kaya dapat bago sila manganak, 2 to 3 days, malinis na yung kulungan nila. Actually, medyo late na nga tayo kasi bukas na to pwedeng manganak. Pero habol pa rin natin, at least kahit papaano malinisan natin yung kusot nila, no? So, kung mapapansin nyo, Kuya Jay, di ba, hindi naman pa masyadong madumi to. Oo nga, hindi siya ganun kadumi. Pero kasi, pag sabi ko nga, the moment na manganak na to, yung hamster na to, at hindi nyo nalinisan to, hindi nyo na to pwedeng galawin. Pero syempre, habang tumatagal, dumudumi to. No? Lalo na't magkakaroon ng pups dito. Mas mabuti na lang na habang lumalaki yung anak niya, malinis yung ginagalawan nila. No? Malinis yung pusot, walang ganong dumi. No? So, kaya kailangan, bago manganak, palitan na natin ng pusot. So, gano'n lang naman yan mga men. Tanggalin nyo lang 100%, no? Para mapalitan ng bagong kusot. So, ayun mga men, wala na tayong kusot. Yan, tinanggal na natin. 100% cleaning tayo. Tapos, yan, papalitan natin ng bagong kusot. Di ba? Oh, ang ganda ng kusot, no? Puting-puti, oh. Di ba? So, wala namang problema kung hindi ganito yung kusot na ipapalit nyo. Basta dapat, wala siyang alikabok at saka mapalitan nyo bago manak yung hamster, no? So, sa paglalagay ng kusot, mga men, since yung ganitong klase ng kusot, magaan siya, hindi siya yung kagaya ng ibang kusot na mabigat,
no? Pwede nyo siya damihan ng hindi naman sobrang dami. Yung okay na yung mga ganyan. So, bakit? Bakit kailangan na wag masyadong madami yung kusot? So, based dun sa experience ko dati, kapag madami tayong kusot na nilagay, ang nangyayari, pwedeng matabunan yung pups at tendency hindi makahinga, no? Matabunan ng kusot at ayun, mamatay. Kaya ang ginagawa ko, konting kusot lang, no? Dati nung nagtitinda pa si Boss Eds ng kusot, kinukuha ko yung mga pino. Yung mga pinagbistayan pero hindi siya alikabok. Yung talagang pinong-pino lang. Yun kasi yung na-observe ko na maganda sa mga anak na hamster. Kasi nga, pino lang yun. But actually, hindi ganito yun eh. Para siyang alikabok pero hindi siya alikabok. Gets nyo? Yung talagang pinaka-pinong kusot. Yun yung maganda. No? So, ayun na. Pag napalitan nyo na, syempre, dapat full pack ng pagkain yan. Kasi syempre, manganganak yung female breeder natin. So, lalagyan natin ng maintenance. Maintenance lang mga men. Itong Integra 1. So, Integra 1. Bimig yata ito. Bimig. Wala ba tayo dyan? Diba? So, ayan mga men. Ito, lagyan natin ng kahit mga isa lang. Pero puno. Ayun, laki naman ng takalan natin eh. So, isang ganito, goods na yan. Yan, lagyan natin dyan. Tapos, lagyan na rin natin ng sunflower. No? Para kahit papaano may additional siyang pagkain sa loob. Tapos, baka bukas, paggising ko, kasi bukas manganganak yung ibrinid nung May 8. Baka bukas, magbigay na ako ng malunggay. No? Or, sige, kahit ngayon na, kuha tayong malunggay. Meron naman dito malunggay sa tabi lang. Ayan, kuha tayo ng mga ilang pirasong dahon para mapakain natin sa kanila. Etong malunggay, mga men, ay nakakatulong din para makapag-produce ng mas madaming gatas, no? Para kahit papaano, pagkalabas ng anak niya, maraming gatas na may inom. So, lagay lang tayo ng ganyan. Yan. Alright? Okay, okay na yan. Tapos, yun lang mga men. Hindi pa pala. Eto, syempre, kapag may pagkain, dapat yung tubig puno din, no? Hindi pwedeng walang tubig. Kasi, ang nangyayari, syempre, nanganak yung hamster, napapagod siya. Ngayon, pag napagod siya at wala siyang mainom na tubig, alam niyo ang mangyayari mga men, yung anak niya, yung kakainin niya, bilang source ng tubig niya o nutrients niya. Ganun yun mga men. Kahit hindi naman mahina yung anak niya, basta makaramdam siya na, bakit wala akong tubig dito? Or walang pagkain. Yun. Tapos yung mga pups. Kaya yung ibang mga men, ang nangyayari, aside sa nai-stress yung hamster, yun, kinakain niya. Kasi nga, walang pagkain, walang tubig. Kaya kailangan, bago manganak yung hamster nyo, kumpleto. Di ba? May tubig, puno yung tubig, at may maraming pagkain. No? Yan, para kapag nakapanganak siya, makabawi man lang siya ng lakas. No? Kagaya nito, etong si Project Kuya J number 2, medyo malaki yung tiyan niya mga men. Ito, pakita ko sa inyo. Mukhang maraming ilalabas to, hindi kagaya nung una niyang anak. Kasi nung nanganak to nung una, mga men, kinain niya, hindi, isa lang yung anak. Hindi niya kinain, pero hindi naman niya inalagaan. So ngayon, sana makabawi ito. Yan, Trico DS natin to na TBH. Ayun, nilipat ko siya dito sa isang kulungan. Nilagyan ko to ng pagkain. Tinan niyo yung cheek pouch niya, punong-puno. So kinain niya yung pagkain na nilagay ko dito. Yan, medyo mabigat siya mga men. Yan. Yan. Tignan nyo. Tignan nyo yung gagawin niya. Diba? Kakain siya. Kasi nga, alam niya na mga anak na siya, kailangan niyang mag-store ng pagkain. So, ayun gagawin niya. Kaya kailangan, since mag-i-store siya, dapat meron siyang i-store na pagkain. So, ayun lang mga men. Yun lang yung basic na kailangan nyong gawin bago manganak yung hamster nyo. Palitan nyo ng kusot. Magbigay kayo ng pagkain na sasapat para sa panganak niya. Siyempre, kailangan, habol pa pala, kailangan kapag nanganak na siya, kung ang frequency ng pagpapakain natin dito sa mga walang anak ay every other day, dapat kapag kayong hamster nyo ay may anak, dapat araw-araw, no? Para kahit papaano, makakain siya ng bagong pagkain. Pero wag din sobrang dami araw-araw, kahit paunti-unti lang. Basta, araw-araw. At sa mga susunod na araw mga men, kapag nanganak na itong mga hamsters dito, ay magbibigay tayo ng itlog, no? Bibigay tayo ng nilagang puting itlog para additional na nutrients, source of protein nitong mga hamsters natin. So yan lang yun namin, basic lang. Yun lang din yung gagawin ko sa ibang
female dito na buntis. So ayun lang muna sa ngayon mga men, sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano nyo ipe-prepare yung hamster nyo bago mga anak. At kung nagustuhan nyo yung gantong klaseng video, yung may mapupulot kayo na konting idea, i-comment nyo dyan sa baba para masundan pa natin ng mas marami pang tips na based sa experience ko sa pag-aalaga ng hamster. At ayun nga mga men, maraming salamat sa inyo, maraming salamat sa panunood at maraming salamat sa 12,926 na mga solid mensters natin. At ikaw, kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo, i-click mo na yung subscribe button dyan and yung bell notification sa tabi nun para lagi kang updated sa mga gantong videos na ina-upload ko. Informative man about hamster keeping or hamster breeding or yung mga raw videos na ginagawa ko, no? Yan, abangan mo at kailangan nakasubscribe ka. So ayun nga mga men, ako si Kuya Jay at magkita-kita tayo sa next video. Maraming salamat, mga men. Tining!